Habang ang mga fans ay nakatutok dito sa Barangay Ginebra do sa mga posibleng trades na mangyari sa kanilang lineup, hindi naman maitatanggi na masasama itong Magnolia Chicken Templados dito sa revamp na gagawin ng SMC. Posible na magkaroon ng mga 3-team trades kasama ang Magnolia at Ginebra o posible na separate trades ang gagawin. Sa tingin ko kung ang Magnolia ngayon ang gagawa ng mga trades, ang pwede nilang i-improve do sa lineup nila ay itong kanilang small forward. Dahil dyan meron silang mga inconsistency. Itong small forwards nila actually pwedeng i-trade yung tatlo. Si Calvin Abueva, si Rom De La Rosa, pati na itong si Jeric Balanza. Ang iiwan na lamang dyan si Aris Dionisio. Although si Aris Dionisio pwede rin magdaro ng power forward. So kung matitrade itong si Jeric Balanza for example, o kaya itong si Calvin Abueva, pwede yang dalhin dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At ang kukunin kapalit naman yan, pwede itong si Adrian Nocum o kaya itong si Jonard Clarito ang kunin ng Magnolia Chicken Templados. Ngayon kung hindi papayag si Coach Yengyao na i-trade dito si Clarito, sa tingin ko kay Nocum pwede na yan para dito sa Magnolia Chicken Templados. Bukod dito, pwede rin kunin ng Magnolia itong si Kenneth Taffin mula sa Phoenix Jewel Masters. Kaya sa tingin ko, iyan yung mga options ng Magnolia na pwedeng gawin sa mga trades. Dahil alam natin ang Magnolia ay nagpe-prepare na ng mga transactions para dito sa Phoenix at pati na dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Sa ngayon, kung sakasakali na itong mga nabanggit na players ay matrade nga, baka masundan pa yan ng iba. Kabilang na itong si Russell Escoto at itong si Jed Mendoza na hindi rin naman masyadong nagagamit. Baka yan yung mga players na pakakawala ng Magnolia Chicken Templados para matuloy na yung kompletong pagre-revamp sa lineup nila. Posible rin na kunin na nila itong si William Navarro mula dito sa Northport Batampier. So maraming posibilidad na pwedeng mangyari ngayon dito sa Magnolia. Ang maliwanag lang, itong mga nabanggit na players natin, itong sila Rom De La Rosa, si Jeric Balanza, at itong si Russell Escoto, Joseph Periobo, Jed Mendoza, iyan yung mga nasa trading block na. So tuloy ang pagbalasa ng SMC. Sa panig ng Ginebra, ganun din ang aasahan natin. Marami silang mga players na matitrade. Itong sila Ben Adamos, si Von Pesumal. Huwag na tayong magulat kung pati itong si Rasco ay trade na ng Barangay Ginebra. Kaya yan ngayon ang aabangan ng marami dito sa mga adjustments na gagawin ni Al Francis Chua para mabalanse at mapalakas yung tatlong koponan. Dahil dito, alam ng Magnolia na kinakailangan nila na mag-prepare sa kahit anumang eventuality. Hindi natin inaalis yung posibilidad na yung mga top players nila katulad ni Paul Lee ay baka ma-trade na rin. Dahil kung ang Ginebra nga tinrade dito si Christian Standhardinger, baka ito si Paul Lee ay trade na rin ng Magnolia. Ibig sabihin marami ang mga pwedeng mangyari ngayon dito sa lineup ng Magnolia Chicken Templados, pati na dito sa Ginebra at SMB. Sa panig ng Ginebra, ang gusto nila siguraduhin ngayon ay makakuha ng mga additional na players na walang injury. Hindi katulad nitong nangyari kay Isaac Go at Jeremiah Gray. At yan ang gustong siguraduhin nila ngayon. Kapag nakabalik na itong si Isaac Go, hindi na siguro sila masyadong problema pagdating sa sentro. Pero habang wala pa itong si Go, ay magiging issue talaga sa Ginebra. Lalo na kung dito sa Commissioner's Cup ay balik nila ito si Justin Brownlee dahil syempre magiging dehado sila pagdating sa height dahil unlimited yung height ng mga ibang imports na makakalaban nila. Sa ngayon, iyan ang mga factors na kinoconsider ni Al Francis Chua kaya malamang masama talaga ang Magnolia dito sa mga trades na gagawin ng Barangay Ginebra. Kaya yan ang aabangan natin yung next move na gagawa ng SMC.